to Brother Omi Romero. Meron isa sa inyong binigyan kay Father. Para sa aking Father. Makwento ko na sa inyo na nag-apply ako sa San Jose Seminary, Catholic Seminary. 1 month ako pinatira doon sa Lomanica sa secular television. Araw-araw yung ng mga para siguro makita may decision. And after about a month, sinulatan ako mga ibigin sinulatan ako na we do not see a clear sign of God. Naiingit na daw kasi ito kapatid ko na sa seminary. Anyway, kinukwento ko lang yan kasi something interesting happened. Hindi kaya na Panginoon, I was heading a group of single men at apat sila. Yung tatlo naging pare. Yung isa doon si Father Box. Tapos si Father Arnold Ubiga, Dominican naman. Tapos si Father Arnold Ubiga, naging Arnold. Rapid. Yun ang kapalit dahil hindi ako kabila sa seminary. Anyway, good evening. Maraming salamat. Thank you, Andy, for Emeritus for inviting. Ikukwento ko lang. We were talking about the theme. Ano ba yung theme natin ngayong Kristo? And gusto lang natin itugma sa Jubilee year of hope. Tapos natin na pwede natin title. Sabi ko, ang gawin natin title, your misery, your ministry. Kakaiba yun dito. Ang ganda natin pakman, di ba? Guwapo ko sa sarili. Pero di ba po ano yung your misery, your ministry. Kung ano yung iyong pinagdadaanan na pagsubok o paghihirap, hindi yung magiging ministeryo. Pwede na pag-usapan mo. One of the main things that I wrote in the book, actually yung libro, na-inspire ako at na-inspire ako nito sa aming daughter ko na sulat. Kasi dami namin kwento ng mga pagsubok ng Panginoon na ginawa ng Panginoon parang ginamit niya para iangat, para maging ministry sa ibang tao. And whenever we would share about this, people would say, "Uy, dapat sumunod ka ng libro." Kaya yan ang naging bunga. The power, the rock na come to the power of rock. The boat is sinking. The power of rock. So mga kwento ng mga nakilala ng mga individuals sa mga organization na nagdaan sa pagsubok na bumagsak na rin hanggang dahil doon nakaangat sila. And I like to start, parang gusto ko lang ipa-umpisa sa inyo yung isang main concept na sinabi ko sa libro. Meron tinatawag na sino sa inyo marunong mag-Greek? Greek language. Alphabet, diba? Meron isang Greek word, it's called ekbalo. E-K-B-A-L-L-O, ekbalo. R-double-L, diba? Pagka ginugan mo, may spelling. Meron din I-C-H-B-A-L-O, alam niyo ibig sabihin ba? Ang ibig sabihin ng ekbalo, hinagis, tinapon. Oo. Diba? Hinagis at tinapon. Kaya na, nakahanap kami ng mas mabuting kahulugan ng ekbalo. Sa buhay natin, maraming beses na nagkakaroon tayo ng situation na akala mo hinagis ka, binaniwalaan na mo, tinapon ka. Pero ang katotohanan, ekbalo means to be launched. Diba? Parang kung magka-aeroplan, pinahikot ka na mas mataas. Or, itinapon para itanim. Uy, ibang klase. So yung aming, nung nag-usap ko ni Andy, ano kayo maging theme? Your misery, your ministry. Kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Iniisip ko nga, yung mga bumili ng libro, sabi ko, pinasa ko, sabi ko, one of the things that I did was whenever we would pack the books, sinusulatan ko ng message na pinagdadasal ko, na sana yun ang maging mangusap ko sa
And one of the things that I put there is what you are going through right now will help someone through. Hindi pinagdadaanan ng paghihirap, pagsubok, pagdaanan mo lang kasi dyan sa pinagdadaanan mo, gagamitin niya para mag-minister sa siya. Meron isang verse sa 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4. Ang sinasabi, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those who are similarly afflicted." Sa English, been there, done that. Di ba yung mga ganun? Kung ano yung pinagdaanan mo ng pagsubok, pagka meron kang nakilala na yun din ang pinagdadaanan, ikaw lang ang kapanipaniwala na maaaring tumulong ko sa tao mo. Sinasabi ko si Rosan, may multiple sclerosis. Alam mo ba na meron siyang, kumbaga sa mga network, internet network na ang dami na kausap ng mga MS din. Pero siya lang incredible kasi may MS din siya, di ba? So kung ano yung pinagdadaanan nyo, yun ang magiging kumbaga sa mga curriculum vitae ninyo para mag-minister sa iba. Okay, umpisa ko lang yung kwento ng many of the stories that I shared in the book. Noong 1986, isa sa pinakamabigat na pagsubok sa akin. I turned 30 years old. My father passed away noong January 11, 1986. Bunso ako eh. Bunso tapos tata. Diba? Of 7 children. Premature ko pinanganak. Tapos, menopause baby. At saka bago namatay na niya ko, naghumingi siya ng tawad sa akin. Sabi niya, Romulo ako eh. Patawarin mo ko. 3 beses ko siya in-attempt i-abort. Okay naman buhay pa ako eh, diba? Pero eventually nalaman ko na meron mo lang effect sa akin yung subconsciously na 3 beses ako in-attempt i-abort. Pero ang buhay pa rin. Pinatod na lang. Anyway, 1986, tapos ito nangyari. 5 months later, natanggal ako sa trabaho. Ina-acquire ko yung kumpanya na pinagtatrabaho ko, natanggal ako. Walang savings. Kasi nag-uumpisa pa lang, di ba? Tapos, 1 month later, si Rosan, na-diagnose ng sakit ng multiple sclerosis. Sabi ang tawag namin kung sa multiple sclerosis, sakit ng mayabang. Kasi kahit marami kang backwards, marami kang punta, marami kang kakilala, lahat ng alam mo yung pwede mong gawin, wala kang gamot eh. Hanggang ngayon, di ba? Rosan is on her 39 year na ng MS. So lahat yung pinagdaanan namin ng 1980s, napakabigat. Pero ikukwento ko sa inyo kung paano, ano yung ministry namin, ginawa ng ministry ng Panginoon. Kasi, hindi pa ko nasasabihin ko. Biglang naglabasan ng body. Wala akong savings noon. So, talagang lahat na lang ng trabaho, pinasukan ko. Ano ang pinagbibili ko? Kasi ang hirap ko, napabilang ko ng insurance. And then, pero sa lahat ng pinagbibili ko, nagbenta ko. Sino sa inyo nakakakilala rin sa glazing products? Yung mga nylon products. Glazing products, di ba? Nagbenta ko ng furniture. Yung mga folding chairs, ganyan. Ginagamit sa mga prayer meeting. Insurance. Nagbenta pa ako ng puto sa Journeys. Dideliveran ko, pero babayaran ako 180 days. Puto. Kung ano-ano pinag-ibig ko, sabi ng mga kasama ko, ako raw si Mr. Alpine Industry. Whatever you need, I'll find it. So anyway, parang ganun. So, nung natagal ako, nagkaroon ako na, I was able to file a labor case kasi may mga conditions yung employment ko hindi nila nasunod. So nag-file ako ng case. Marami nagsasabi ako, matagal yan, 10 years. Pero sa awa ng Diyos, less than 3 years, nag-desisyon na. Kahit na inapil pa sa NLRC lahat, panalo pa rin. Pero ito maganda.
Nakita ko yung driver ng employer ko sa Quiapo. Sabi niya, boss, congratulations, nanalo ang tatay mo. Sabi ko, oo naman. Pero wala naman kayong pera eh. Sabi ng mga boy yung driver. Meron sir. Binabas yung bank ko at i-deposit talaga. Pinakita sa akin. Di pinoto sabi ko, meron ako ebidensya, magaling ka ng employer ko. Anyway, the next day, sinamahan na ako ng yung sa Sheriff. Sheriff. Diba? Pinuntaan niya yung ito na, yung decision, bayad na kayo. Ayaw ka rin. Hindi na lang yung sheriff, may presence of mind, very proactive. Nagdala na ng notice of garnishment doon sa bangko. Di sinarap yung notice of garnishment na kukunin na yung pera. Paglabas ko ng bangko sa RCBC, meron tumawag sa akin. Sige, hindi mo pa. Ang pangalan mo? Basta, nakikita ko pa rin sa visa. It turns out, sabi ko, anong nagawa nito? Sabi ko, nag-file na bigay ko na yung notice of garnishment. After finding out the details at the new pera, sabi ko, meron, paano pala? Ito, meron mo po natin. Yung pala, treasurer siya. Nung bangko. Tapos, kinabukasan, dinidesisyon naman ko kung i-release na yung pera kasi marami raw utang. Yung employer was sa bangko, sa nilisin sila. Pero sabi nitong si Bert Villena yung alala ko. Ganyan pa kasi sa ito, naalala mo naman eh. Tapos, sinabi ni Bert yung sa management committee, hindi natin pwede i-decline niya. Dahil, alam mo ng tao, yung latest balance yung 3 days ago. Ako photocopy, di ba? Yung pera itong malungkot, si Mongboy, pinapukasan ng mga tayo. Nabangungo ko. Pero, pumunta sa kasi, parang photo finish ako ng kamunuan. Nakita ko sa Quiapo, out of the blue, nakuhaan ko kung ano yung kulay dyan. Anyway, grabe yung mga pinitalan ni itong si Romulo Nete. Kukwento ko naman si Razan. Kasi yung dati nakatira kami sa Las Piñas sa Caballo Homes. And Razan's, ang isa ng symptom, kasi sakit ng, anong tawag dito? Nervous system. Isipin niyo yung nerves natin, parang electric wire, na unti-unti na lang ang electric insulation. Ano mangyayari pag nagdikit-dikit yun? Short circuit. Sa kanya, isang manifestation, lagi siya nahuhulog. In fact, ang ganyan, hulungin pa rin siya. Hindi na siya nahuhulog sa akin. Pero bumibigay pa. So, typically, maisang Las Piñas, sa akin yung dalawang bata, sa stage ko, nakikita kami ni Jerry Kahayon doon. Kumakain si sausage. Tapos, pagdating ko sa opisina, nalaman ko na nahulog sila. Punta na naman kami Las Piñas. Dadali ko sa mga atin. Yun ang bayan mo yung kwento ng for a while sa akin. Siguro mayroon na sa school, sa mga amin. So, nakahanap kami ng isang apartment sa kasi yung mga babae namin okay lang, pwede na kami lumipat. Mamaya, tinawagan ka rin yung may-ari. Nagbago isip ko, tirhan niya na lang yung bahay ko sa Foxtrot. Siyempre, umuro ba nila? Umuro ba? Or? Hindi, kaya na wala ko ng 3-5. Ang akala naman, 35,000. Kasi 3-5. Kasi sabi ko, hindi mo namin kaya sa paano mo, atin mo na for 3,500, hindi ko na 4,000 ka. 3,500 na sabi na, go look at it. Sabi na, nobody was staying there. I'm having it sold. Kung bibili, hindi ko okay na 6 months tumuka. Pinuntahan namin yung boss. Nakakakit mo ba ka? 2,700 student. Anin ang kwarto. Pwede ako magbisikleta, papasok sa rangka ng kitchen.
iba. Di ba? Tapos, nung nangyari yun, nung mga kasama natin sa ligay ng Panginoon, yun, pagka-community, di ba? And then, tulungan natin ng bahay, pinunaan kami ng mga furniture nila, baby. Pumwede, di ba? So, yun ang aming kwento ng, di ba, parang nahirapan kami na, kailangan gawa ng parang, pero, anong ginawa ng Panginoon? Ang ginawa ng Panginoon talaga, saga, lubos-lubos, hindi mo maisip na kaya niya gawin yun. We remember that one of the daughters of the owners told us, ngayon parang dati nakatira doon, ang pinapayag 50,000. Bakit parang 3,500 lang? Di ba? Tapos nung house blessing, inibitahan namin itong may-ari, nakita na hirap maglakad si Rosan, pinabukasan binigyan ng wheelchair na scooter. Hindi lang yung tinutulak, hindi din mo to. Diba? Nakakainis sa akin. Hindi, tapos, natuwa siya sa kwento nila sa amin, sa kwento niya, professor sa AFM. Ang subject na sa AFM, sources and uses of power. Inimbitan sila sa mga salita ko. Bakit ibigay ko yung kwento niya na yung sclerosis siya, kung paano siya nakakaraos sa stigma. Di ba? Nakikita niyo yung ginagawa ng Panginoon. Merong pagsubok, pero yung pagsubok meron siyang dahilan, meron siyang gustong gampanan dito sa hindi lang sa buhay natin, kundi sa buhay ng kapaligid sa atin. At saan nalaman namin yung palang 3,500? Kasi bigay ko yung upa ng lasting niya sa kanya, 6,000. Hindi, 25 na. Yung pala, association fees na pala yung iba. Kasi parang wala siya. At sa habang nandun kami, meron nag-alok bilhin ng bagay, tinanggihan niya. 100 million na. Noong mga 1991, 92 yan. Tapos 20 kotse pwede mag-process sa loob. Kasi wala ka na doon. Yung multo. Hindi, tapos, wala kami kasampahan niya. Kami yung nagbubukas sa kanyang gate. Ang layo. Pagawin bukas yung gate, di ba? One of the stories that yung mga servants of the word, yung mga, ilan na yung servants of the word, nila John P.P., mga kailan. Ngayon tumitira sila doon, at sila yung nagpupunod daw. Sila yung parang pag kami mga dumadaan ng mga tao, pinaparinig na, is this enough? Parang pinapalabas sila yung katulog. Anyway, lulundan lang ako sa bandang 1994 kasi early 1990s, sinasign ko ng bigyan ako noon to serve in Light of Jesus Community, Pila Los Angeles. Kami pinapakalaga ko sa aming mga leaders nila. And ang isang naging bunga noon, 1994, na hirap kami na maging missionary sa Indonesia. Ang mission simple lang, tulungan yung ating mga kasamang Pilipinos doon to live their Christian lives in a Muslim environment. So, punta kami. Apat kami napunta. Maraming kwento dyan, pero ang gusto ko lang kwento, sabi ni, nung nag-apply kami ng missionary visa, the government of Indonesia will only give us 4 missionary visas if the Catholic Church of Indonesia will give up 4 priests. Ayaw kong dinadagdagan. So sabi ni Henry Fernandez, yung aming Jesus ordinator, baguhin na lang natin ng strategy. Pumasok kayo na tourist, maghanap ka ng part-time job para may visa ka. Diba? So yun nga ang ginawa namin. Ang aming experience, Pinoy, sa Indonesia, ay gusto nila full-time, aming part-time. So anyway, kapag wala akong job search, wala akong makuha lugar. Or wala akong makuha sa bahay. Anyway, during the 3-month period, there was a job offer that was given to me na kumbaga sa kaya para akong magulang. Kasi kinukuha na ako, ito sa company of Bogasari. Tumakot ka, alin na yung kanilang negosyo. Kaya
Minuto. Ano sabi dito? Mukha ka din si Mana. Ito yung inanok sa akin. National Sales Manager. Kaya itong, may pang sa akin, 2 weeks every month, wala ako. Umiikot ako ng Indonesia. Tapos, ang sweldo, eto na. $10,000. Ang exchange rate ng 26. Malaki pa rin, di ba? Tapos, pinakita sa akin yung opisina ko, pinakita yung magiging sasakyan ko, itim na Volvo. Alam mo yan, gusto namin, di ba? Tapos, sa nag-aaral naman, nasabi ko sa Gandhi Memorial School, it was Indonesia. No, we will send them to Jakarta International School. Grabe. Sabi yung nakatira mo, sabi ko sa Jalan Laksana. Parang Cubao. No, you'll stay in Wonder Kingdom. Parang kilala ka lang ako. Grabe, di ba? Tawag niya ako kay Henry Fernandez. Dito, Henry, ito na, may alok na sa akin. So, after narinig na lahat ng detalye, sabi niya, alam mo, napakaklaro sa akin. Dapat lang dyan kayo sa Indonesia to fulfill your role as a missionary. Sabi ko, talaga dito, tanggapin ko na. Aba, hindi mo nakikita. Maaga pa lang, binibili ka lang sa panas. Sabi ko, parang, wow! Nagkakita ko. Hindi mo nakikita. Lahat kung gusto mo sa buhay, lahat ng nakakabulan, binibigay na sa'yo. Pero tandaan mo, remember who you are. Hindi ka OFW. Missionary ka. Medyo mabigat nung naalala ko yung mga mukha namin. Hindi natin tatanggapin. One of the things that occurred to us was, please, nawawala ka. Di ba yung mission, di ba? So that this was in a period of 3 months. Yan yung unang pagsuko. Pangalawang pagsuko, nag-grocery lang kami pagbalik namin na nakakawa ng bahay. Wala namang mawala kung hindi yung cash namin na $4,000 para makauwi sa Pilipinas noong December na yun. Nawala pa yung pamasahin namin. Parang gano'n. Anyway, kumalat yung balita sa Filipino community. Noong gabi, meron tumawag na couple and they said, hey, Omi, we heard about it. I understand ka, uwi kayo ng Manila. Sabi ko, oo eh. Pwede ba may padala kami? Sige lang, parang ako sa hesitant na pa. Hindi ko pa nga alam kung makakauwi kami parang gano'n. Anyway, this couple came to the house. Yan yung ginawa. Pinabutan ako ng selo at ng envelope ang naman $4,000. Kung magkano na wala. I understand this is the amount you lost. So, ito yung tulong namin. Wow, hindi namin kakilala. Hindi namin kakilala. Pero gusto sila makilala ang pangalan nila. And then, anyway, it turns out na itong dahil sa tandaan ng 3 months na gano'n, trabaho, walang ni alok, pero hindi namin pwede tanggapin, hindi raw pwede. Binibili na raw ako ni Satanas. Pangalawa, eto na naman, nanakaw kami, pero may pinipin kong nalit naman, di ba? Eto yung pangatlo. Noong September 1996, si Rosani fell into a coma. 3 araw siyang unconscious na. And I was in touch with her doctor here, si Dr. Gonzalez, in neurologist. And Philippine Common, sabi niya, Omi, I'm quite sorry to say that this could be the tail end of Rosani's term. Parang gano'n. And ito sa talagang dawan, matatlong ko talaga nagtrabaho. Hindi na ako matupad. Ni alok, pero dapat ang meron nanakawa, tapos ito naman sa siryosan naman ng Anyway, you know the blessing of being in a community na meron tayong global community. Kumalat yung prayer intention box. And one of the communities that responded was Singapore. Si Andrew at Linda Lee of Servants of the Lord Community in Singapore. Tumawag at sabi, we're very concerned that the sons are getting enough medical care. And so we have decided to put our resources together to airlift the son to Singapore to have herself treated. Aba, it is
Ang una niya sinabi, gutom na gutom daw siya. And it was birthday ni Mama Mary ng September 8. Yeah. So anyway, long and short of it, na-airlift to Singapore, 11 days ka ito, hanggang medyo steady na siya. Ito na yung, tandaan mo, naghahanap ako ng trabaho. Sabi mo, asawa ni Andrew Lee, Omi, your name is soon, what else do you need? Kasi you know what, they go, okay, I need this job to cover my visa. And sabi na, okay, you pray, because I'll ask my boss if he can interview you. But you must pray, sabi niya, because my boss is the chief facilitator for innovation of Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. And he's a very busy man, so if you can get an appointment, then consider it a prayer answer. Wow. So, siyempre, dasal natin, nagdakong papeles ko. Tumawag ang Linda ng mga mid-morning kasi your prayer was answered. He wants to meet you at 7:30 in the morning tomorrow. Hindi po nga 7:30. Talagang, tuwa ako. Pasok ko ng opisina. Nag-oversee. Pumasok ko na hindi ko nagdakasal sila na kumakanta Christian organization. Yung kung Linda na asawa ni Andrew, employee number 2 pa siya. So anyway, pagpasok ko, pinaupo ako sa boardroom, pumasok si Mr. Wu, yung founder. At ang unang ng tanong, hindi ko nasagot. Yun yung interview na hindi ko makalimutan. Ang unang ng tanong, hey Omi, tell me, what is God's purpose for you? Mukha mo. What is God's purpose for you? Pero take no. Missionary na nga kami. Tingin mo ako, what's God's purpose for you? Hindi ako nakasagot, di ba? Dapat alam ko. Pero sabi niya, that's okay. First, let me tell you what this organization is all about. Kung OTI na. Inwento niya na kinuha rin daw siya ng sa very high-paid job to open this consulting company to minister to the marketplace through consulting. Ang field namin is called organization development. Parang mga doktor ng organization comparison. But anyway, sabi niya, okay, after that interview, nakakaya diba, interview tapos hindi mo masasagot. Anyway, sabi niya, you go back to Jakarta, you pray for the next 30 days, talagang may tani, 30 days, and ask God if this is what you want to do. Sabi ko, pray ko. I will also pray and ask God if He wants me to take the lead. Ibang klaseng recruitment ito. Anyway, so that was, after 1 month, he came to Jakarta, binisita kami. He brought me to several clients, nag-usap kami kung dinidiscern namin. Long and short of it, nagtugma yung aming discernment na sige, tuloy natin ito. Kunin kita, ito ang branching manager dito, ito yung visa na ako, nasagot yung visa. Pero maraming pinagdaanan, nakasakit muna sila siya, napunta muna sa Singapore, para ko Indonesia yung makukuha ko. Alam mo, nung sinabi niya, tuloy na kami, yung continue to hire me, doon na natinignan ng resume. Mga economics, yung mga gano'n. Pero ang una, ano ang purpose ng Panginoon sa buhay? So moving forward, mga kapatid, yung as we move forward dito sa ating pinag-uusapan ngayon, your misery, your ministry. Ang importante tinatanong natin sa bawat isa, or even before the Lord asking me, Lord, ano yung purpose mo sa buhay? Kasi napansin ko doon sa aming trabaho sa mga kumpanya, itong bagay yung laging tinatanong namin at tinutulong namin sa mga klaro. Itong bagay, identity, purpose, destiny. Yun yung mga mabibigat na alam, sino ka? Identity. Who are you and whose are you? Diba? Pangalawa, purpose. Bakit ka nandito? Kasi to each one of us, God will have a very specific purpose na nakatugma doon sa kaalaman natin, sa experience natin, sa mga pagsubok natin. Diba? At saka yung pangatlo, destiny. Saan, Lord, saan ba ako papunta? Saan mo ko dadalhin? Kasi yung mga katanungan na many
times, sa dami ng social media, ng information, hindi natin napag-isipan ito. So it's very important that those are the things that bring us forward. Ngayon, babalikan ko rin yung kwento ko dun sa nagbigay sa amin ng 4,000 dolyars. It turned out to be our first client. Kasi nagkilala kami, sabi sa akin, nagtatawa pa, sabi ko sa hotel. Long and short of it, siya ang naging unang kliyente ko sa Jakarta. And for 3 months, na-engage ako. So araw-araw nagkikita kami. And after 3 months, he gave me a call and said, Omi, dapat tayo mag-lunch. Sabi ko, kasi dadaan na doon na ako. Sabi ko, pero sigurado ako. I-recruit ako nito. Kasi gano'n naman Indonesian companies. Kapag may consultancy, kukunin ka na lang para makatipid. Anyway, he picked me up in a stretch Limo Mercedes-Benz. Pag upo ko sa loob, sabi niya, Omi, this is not a business call, it's a personal call. Sabi ko, yeah, how can I help? Kasi sabi niya, I've been watching you and my wife has been urging me na to be close, to get to know you because you're a missionary. And I've resisted it. Sabi niya, I'm a businessman, I can't resist a missionary. But looking and dealing with you for the past 3 months, I saw that parang gusto ko yung pagkakristyano mo. Sabi niya, I want to know, ganyan yung words niya, I want to know Jesus the way you do. Sabi ko, hirap ko. Punta kami sa hotel, lunchtime, hanggang alas 4. Para ko siyang binibin ng LSS ng 4 hours. May baptism pa ako. So anyway, talagang nilabas na lahat yung tanong niya, what do I have to give up to give my life to the Lord? Ano mangyayari? Will I lose? Kailangan tigilan ko nito, tigilan. Yung mga ganun, lahat yung questions na gusto niya ilabas. Anyway, on the way home, sabi nito guy, what's next for me? Businessman tayo. What's next after this? And I said, siguro what we can do is resign and come to your house. Let's do a Bible study together, share. Sabi, okay, agree that. Sabi, let's do it this Friday. Pero mabilis. Sabi mo, because Friday is my poker night. Poker night, tapos Bible reading. Anyway, napunta kami ng Friday, nagdating yung mga kasama niya ng poker, 15 mga yung Singaporean, Malaysian, Indonesian, Pinoy. Lahat nagsisibers na, di ba? Pagka-poker, kailangan nakasigar, umiinom ng konyak, yung mga ganyan. Tapos, hey, when we start the ball rolling, poker na tayo, parang ganun sabi ng guy, I have a surprise for you guys. Sabi niya, we're not having poker tonight, it's Bible study. Ang lakas na ito. Out of the 15, siguro mga kapit na drop out. Pero 12, yung nagtuloy-tuloy kami na. Wala sa plano namin ng mission dito sa Indonesia, pero ito naging ministry namin. Tapos yung mga kasama ng lalaki, yung mga desisyon nila, hindi ko tinutulak ng desisyon na sige nagsasabi, parang mas I've been having an affair with this woman. She's my stockbroker. Next week, I'll sell all my stocks, sight unseen, so that I end my relationship with her. Ako'y nagugulat. Parang, hindi ko bibigyan ng teaching kami. Dinutulak, nagpaparating kami. Yung isa naman sabi, brothers, I need your help. Every 5 o'clock in the afternoon, give me a call. And just to check if I'm leaving the office with my driver or not. Because if I leave the office without my driver, that means meron akong masamang gagawin. Yung mga ganyan, naging accountable sila sa bawat isa. And it was so encouraging kasi yung work, iba yung nangyari mo sa mission. Nakakawin kami. Sila yung pumunod doon sa amin nawala. Siya pa yung naging unang customer namin. Tapos naging ang kapalit, gabing 2 buhay na binigay sa kanila. So, naging malinaw yung pattern ng Panginoon. So sana habang pinukwento ko ito, naging nakikita na rin ang mga pattern na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Pwede ba naman ang ganun? Babalikan ko ng aking childhood. Grabe, 68. 6 years old. Hindi kasi
spiritual na napaka-importante. Ang pa-ending ay ka-pa-ending na. Meron akong mabigat na trauma. At 6 years old kasi, I was exposed to extreme conflict between mama and papa. Lahat ng mga nag-aaway. Ang pinag-aawayan, si mama galit na galit ni papa kasi maya-maya abot sa tulog sa mga side niya sa pamilya, hindi sinasabi ni mama. Lumalabas si mama, huli po, di ba? Or masama o gati. Basta ganyan yung banggaan nila. And their conflicts would parang lead to almost violent. At ako lang yung natitira sa bahay, 6 years old, tapos ako yung, I have images of me pulling the hands of my mom and my dad together. Parang batiin na kayo ganyan. Anyway, that experience of conflict has led me to have a fear of conflict. Kung tintakasan ng boses, ayaw ko na. Parang natatakot ako, parang to the point where I felt that it was already becoming a dysfunction in me. Na kung tintakasan ng boses, umuhulong na ako gano'n. Anyway, as I would grow up, I would realize that even among my friends, kapag may conflict, parang naging passionate ako na, I was a conciliatory in my approach. Hanggang paangat with friends, with my siblings, nung namatay ng pareho ang parents namin, alam niyo yung away ng kayamanan. Mayaman kasi kami. But, hindi. Pero yung mga natira, di ba? Yung mga natira ng away. Yan ang mahirap, yung mga away na ganyan. And, ano yung mga comments dito sa may mga away-away na dahil hindi nagkakasunduan, pwede naman pag-usapan, pero meron kami, 7 kami mga kapatid, may common enemy kami, isang pulot namin na parang siya yung nagpupulis sa lahat sa amin. Anyway, ang long short of it, ako pinag-usapan ng panganay, who's now 84 years old, na, sama-sama na kami, pagbating na kami. Long short of it, pagbating na lahat ng naayos lahat ng usapan. Why am I sharing this? Because from a childhood experience of conflict, trauma, hindi na, takot sa lahat ng takasan ng boses, inangat ng Panginoon ng misery na yan, to the point where today my exposure to organizations is conflict resolution at board level. Away ng mga may-ari, yung mga gano'n, at itong isa pang mabuti. Pinabayaan na ako yan. So, di ba, your misery? Di ba? Pwede, di ba? Di ba? Anyway, hindi yun yung point. Pero the point is, what God had let you go through. Sabi ng boss namin sa Mr. Cook, if God brings you through it, He will bring you through it. Ano maganda, di ba? So, mga huling mga points ko lang that I just want to share. Number 1, suggestion ko sa inyo, ask the Lord to help you make sense of your both sinking episodes. Kung ano yung mga pagsubok na pinagdadaan ninyo, ask the Lord, bakit ito? Diba? Ano yung gusto nyo mangyari? Hindi, ba't naman ako? Diba? Kung hindi, ano ang inyong dahilan? Ano yung pakay nyo? I find it helpful yung pangalawa, Proverbs 29 verse 81. Let's do that now. Don't you read it? If people cannot see what God is doing, they stumble over themselves. But when they attend to what He reveals, they are most blessed. Sa ibang version na sinasabi, a people without vision will perish. So, sa akin, very helpful na tinatanong ko po ng Lord, what are you seeing that you want me to see? Di ba po ang pinagtatanong? Merong sakit, merong kahipahusan. Ano yung gusto nyo makita namin, Panginoon? And He will speak to you. Magtiwala tayo. Also, sa Genesis chapter 50,
verse 20. Anong version yan, ma'am? Hindi. And then chapter 50, verse 20. Ang sinasabi, 50, verse 20. Si Anito si Joseph. Yung, di ba, inisan siya ng mga kapatid niya. Tapos, nung natulog na sila ng mga kapatid niya, sabi niya, what you meant for evil, God meant for good. So kung ano man yung parang being forced upon us na hindi mahusay, hindi mabuti, bagay o bagay para sa atin. God is able, so powerful, that He will turn it around and use it for your good. Di ba? Napakahusay. Tama? Then, I just want to end your misery, your misery. Ito pa isa. Your mess, your message. Medyo ba iba? Ha? Your mess can be your message. Kung ano pinagdaanan mo, kabulastugan, yun ang magiging message mo sa iba. Di ba? Ito pa, gusto ko pa ito. Your test, your testimony. Wow. Your testimony. Kung ano yung pagsubok mo, yun ang magiging kwento ng buhay mo. And alam niyo ba, sa Revelations, at sinasabi, bandang rin Revelations 21. Ang sinasabi doon, by our testimony, we will be saved. So, kailangan iniipon natin lahat yung mga kwento ng buhay natin, mga pagsubok, mga rock bottom, at kung paano tayo kinangat ng Panginoon. Because that test will become our testimony. At saka sabi ni Andy, bigyan mo naman sila ng pang-reflection. Hindi ako naman reflection, simple lang eh. Ask God to give you eyes to see what He is doing in your life. So that your misery becomes your ministry. Your mess becomes your message. Your test becomes your